Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po, alas 2 na po ng hapon dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Ricky Rivera po sa totoo lang. Okay po, nag-press ko na po ang ating kaibigan, ang National Bureau Investigation Chief, si Jaime o Judge Jaime Jimmy Santiago, at napaka-revelation yung kanyang mga pinagsasabi diyan po sa press ko. Nang una-una po niya pinaliwanag, yung kanyang irrevocable resignation po ay hindi dahil siya ay kalaban na ng administrasyon. Untrue. At medyo nainis nga siya kay Banat Bay kasi ito si Banat Bay, banat ng banat, wala namang kabasi-basihan. No? Gusto lang magkaroon ng paghati-hati sa ating lipunan. Kaya nga, nung press con niya yan ng ating NBI chief, sinabi niya na he will throw the book at this person. Gusto niyang pabitbit itong si Banat Bay. Kaya lagot ka, Banat Bay. Magtago ka na. Sapagkat sa totoo lang, ito pong mga ganyang pronouncement, wala akong puwang yan sa ating lipunan. No? Kung magsasabi ka rin naman ng tama, gawin mo ng tama. Pero kung magsasabi ka ng kasinungalingan, wala akong puwang yan. So, dinidiscourage po talaga natin yung mga ganyan. No? Kasi nagbibigay siya ng mga salita na hindi naman sinabi ng ating NBI chief. Ang sinabi niya doon sa kanyang irrevocable resignation ay siya po ay iniintriga sa loob at nakakarating sa Malacanang. Yun po yung malinaw doon sa kanyang irrevocable resignation at ayaw niyang masira yung kanyang pangalan sapagkat ang pinalalabas po ng mga hinayupak at mga korap dyan sa loob ng NBI at mga ilan-ilan lang naman yan, yung ating NBI chief daw ay may inutusan na isang tao. Sang-ayon po to kay Jimmy Santiago, ang pinamamarali laban sa kanya ay meron daw isang tao na nagbibigay sa kanya ng monthly na tara. Yung tara yun yung lagay. No? Sa pagkakilala po natin kay SPO4 at ngayon Judge Jimmy Santiago, malabo po yun. Sapagkat nung polis pa lang yan, hindi lang yun yung sharpshooter, talagang galit sa mga tiwalian. No? At by the book yung kanyang pagsunod sa batas. So alam niya ang batas, so siyempre hindi yan magpapalagay kung kani-kanino. At maging nung judge malinis ho ang record niyan. Wala ho tayo nabalitaan na siya po ay na-involve sa ilang katiwalian. Pero yung iba po na nandyan sa NBI na hindi pa rin nagtitino, dapat yan talaga tignan ng ating Department of Justice Secretary, si Boying Remulla, at tanggalin lahat yung mga yan. Dahil ito po yung mga anay na nakakasira. O sabi nga ni Jimmy Santiago, sa bawat gubat ay may ahas. So anong sinasabi niya? Ni-intriga siya sa loob kasi marami ho daw siyang mga nakita dyan ng mga ahente na nag-ooperate tapos kumukuha ng pera. 20 to 30,000 pesos. At mga pinagkakakasuhan niya pero hanggang ngayon wala akong resolusyon dun sa mga kaso. So that's number 1. Tapos number 2, ito pong mga taong ito ay gumagamit ng kanilang mga koneksyon na mga malalapit sa kusina at binubulungan daw ang ating Pangulo. Kung ako naman sa Pangulo, wag kang, Mr. President, wag kang pakinig na pakinig sa mga ganyan. No, alam mo naman ang politika dito sa ating birokrasya. Napaka-aktibo ng politika na yan. Siyempre, at yung may mga ilan dyan na hindi mo alam, yung mga partido nila, yung pala, yung mga miyembro ng sindikato o ano, wag mo tayo makikinig. Tignan natin yung tama, no? Pwede nyo naman tawagan mismo yung NBI chief at tanungin sa kanya kung totoo ba o hindi na meron siya mga ganyan mga aktibidad. Pero sa pagkakakilala ho natin yan, napakalinis po na tao yan. Kaya isa po ako sa mga tao na talagang nalulungkot, no? Dahil sa tagal-tagal na muna ng panahon, nagkaroon ho tayo ng isang malinis na NBI chief. Naalala ko nga ho yung panahon ng
Ewan ko kung nakita niyo ho yung pelikula ni Eddie Garcia yata o ni ano, Eddie Garcia ba yun? Yung Mission, yung Mission na pelikula, no? Eddie Garcia yata yun, di si FPJ. Na nung panahon po ng batas militar at ng after batas ng militar ay meron ho diyan napatanyag na NBI chief. At walang iba kundi ito pong si Banong Mison. Kaya ho napatanyag yun, dahil wala akong kinikilingan yun, walang kinikilingan, walang pinapanigan. Serbisyo totoo lang, sabi nga ng GMA. So, ganun ho yun talaga. At kapag ka ikaw criminal at gusto mong lumaban, yari ka, deadball ka. Kasi katulad ni Jimmy, sharpshooter din ho yung mga mison. No? Pumapatay ho yan kung kailangan. So, ganyan din ho ang ating kagalang-galang na NBI chief. At napakasakit ho at napaka-painful, no, yung kanyang desisyon. At siya raw ibabalik na raw na kala ko pagtitimpla ng kape, hindi. Yung pagbabalik ng pa-farming. Pero kung ako sa ating Pangulo, i-appoint nyo yan sa iba pang mga posisyon na magiging mas mataas kaysa sa NBI. Kumbaga, yung NBI nasa ibaba nun, para kung gayon man ay talagang mapatino. Sapagkat wala ho akong narinig sa totoo lang, no? Since na-appoint itong si Jimmy Santiago, na may napatuloy yung katiwalian. Marami ho siyang mga na-institute na pagbabago dyan po sa ahensya ng NBI. So, ako po nananawagan sa Pangulo, kung kaya pang i-prevent yan, pinakamaganda. No? O kaya, i-appoint siya sa isang posisyon na magre-review ng mga operation ng NBI. Yan po ang hiling natin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. No? Sapagkat ang nagiging perception, parang sinking ship yung nangyayari. No? Na maraming mga mabubuting tao, magagaling na mga opisyales, ang nagbibitiw ng kanilang mga pwesto. No? Bakit hindi na lang yung mga skurap talaga dyan sa ating pamahalaan na magbitiw? Mga walang hiya kayo, hanggang ngayon nandiyan pa kayo. Pero meron tayo isang napakagiting at bayaning NBI director sa katauhan ni Jimmy Santiago na ayaw masira yung kanyang pinagpagurang reputasyon. At kumbaga minabuti niyang mag-resign kaysa naman patulan niya yung mga taga-NBI na nag-iintriga sa kanya. Sa totoo lang. Maraming salamat po.